Alam mo ba kung bakit kahit anong kayod natin, parang laging kulang ang sahod? Hindi dahil sa maliit ang kita, kundi dahil sa isang maling ugali na ninanakawan tayo ng kinabukasan. Sa video na ito, matututunan mo kung paano tunay na irespeto ang pera mula sa tamang time management, boundary setting sa utang, hanggang sa growth mindset na magpaparami ng yaman mo. At siguraduhin mong tapusin ang video dahil sa dulo, ibubunyag ko ang pinakamahalagang aral na magbabago ng pananaw mo sa pera. Pero bago natin simulan, paki-like naman ang video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Sa puntong ito ng buhay mo, kailangang maging tapat tayo sa isa't isa. Ilang beses mo na bang sinabi sa sarili mo na deserve ko to, sabay swipe ng card o abot ng cash para sa isang bagay na nakita mo lang sa TikTok or Shopee? Isang kape na halos 300 pesos, isang sapatos na 5,000 pesos, o kaya naman ay round ng drinks para sa mga tropa mong wala naman dun ng petsa de peligro na. Maraming Pinoy ang mabilis magsabi na mahirap kumita ng pera, pero kung gastusin natin ito, parang may gripo tayo ng ginto sa likod ng bahay. Ang hindi natin nare-realize, ang pagrespeto sa pera ay hindi tungkol sa pagiging kuripot o madamot. Ang pagrespeto sa pera ay ang pagkilala na ang bawat pisong hawak mo ay literal na piraso ng iyong buhay. Pag-isipan mo ito ng mabuti. Kapag empleyado ka, binabayaran ka ng kumpanya mo hindi lang dahil sa talino mo, kundi dahil sa oras mo. Ibinibigay mo ang 8 to 10 hours ng buhay mo araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, para sa sweldo. Ibig sabihin, yung 500 pesos na mabilis mong nilabas para sa isang kape at cake, hindi lang 500 pesos yon. Kung ang kita mo sa isang oras ay 100 pesos, 5 oras ng buhay mo ang ipinagpalit mo para sa kape na matatapos mong inumin sa loob ng 15 minutes. 5 hours ng pagod, puyat, commute, at stress ang nawala sa iyo. Kapag tiningnan mo ang pera bilang oras na inimbento, magbabago ang tingin mo sa bawat gastos. Magdadalawang isip ka na kung ang bagong gadget ba na worth 30,000 pesos ay katumbas ba talaga ng 3 buwan ng paggising mo ng maaga at pagtitiis sa traffic. Kung hindi mo nirerespeto ang perang kinikita mo, parang hindi mo rin nirerespeto ang sarili mong pagod at ang oras na sana ay ginugol mo na lang sa pamilya mo o sa pahinga. Ang problema sa ating mga Pinoy, madalas tayong mahulog sa trap ng prestige spending. Gusto nating magmukhang nakakaangat sa paningin ng iba kahit na ang laman ng bank account natin ay malapit na mag-zero. Nakaugalian na nating maghanda ng bongga sa binyag, birthday, o fiesta kahit kailangan nating mangutang sa 5-6. Bakit? Dahil ayaw nating mapag-usapan ng kapitbahay. Pero isipin mo yung mga taong pinapakain mo o pinapahanga mo, tutulungan ka ba nila kapag hindi mo na mabayaran ang kuryente nyo? Hindi. Ang totoong respeto sa pera ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na mamuhay ayon sa kakayahan mo. Hindi mo kailangang makipagsabayan sa lifestyle ng mga influencer o ng katrabaho mong palaging nakabranded. Ang tunay na flex sa panahon ngayon ay hindi ang bagong iPhone, kundi ang peace of mind na alam mong may pambayad ka sa ospital kung may magkasakit o may pondo ka kung bigla kang mawalan ng trabaho. Para maging practical tayo, kailangan mong simulan ang tinatawag nating hourly rate filter. Sa susunod na hahawak ka ng item sa mall, huwag mong tingnan ang price tag bilang numero lang. I-compute mo kung ilang oras o araw ng pagtatrabaho ang kailangan para mabili iyon. Sabihin nating ang daily rate mo ay 600 pesos. Nakakita ka ng sapatos na nagkakahalaga ng 3,000 pesos. Itanong mo sa sarili mo, handa ko bang ibigay ang 5 days ng buhay ko para sa sapatos na ito? Kung ang sagot mo ay hindi, ibalik mo yan sa shelf. Respetuhin mo ang 5 araw na pagod mo. Bukod dito, kailangan mong bantayan ang mga butas na bulsa o yung mga maliliit na gastos na akala mo ay okay lang pero kapag pinagsama-sama ay malaki pala. Yung daily convenience store snacks,
Yung mga premium subscriptions na hindi mo naman pinapanood, yung mga piso sale na hindi mo naman talaga kailangan. Ang respeto sa pera ay nagsisimula sa maliliit na decision. Kung hindi mo kayang i-manage ang 100 pesos mo, huwag kang umasa na kaya mong i-manage ang 1 million pesos. Isa pang mahalagang aspeto ng pagrespeto sa pera ay ang paggamit ng automatic saving system. Huwag mong pagkatiwalaan ang sarili mong disiplina sa simula dahil ang utak natin ay wired para sa instant gratification. Kapag nakita nating may extra tayong 1,000 pesos sa wallet, ang unang isip natin ay kung ano ang pwedeng bilhin, hindi kung ano ang pwedeng itabi. Ang sikreto ay ang pay yourself first rule. Bago ka magbayad ng bills, bago ka bumili ng groceries, itabi mo na agad ang para sa savings mo. Mas maganda kung ang banking app mo ay may feature na automatic transfer tuwing sasapit ang kinsenas at katapusan. Gawin mong automatic ang pag-iipon para hindi mo na kailangang mag-isip o manghinayang. Ang perang hindi mo nakikita ay perang hindi mo magagasta. Sa ganitong paraan, binibigyan mo ng halaga ang future self mo kaysa sa panandaliang saya ng kasalukuyan. Huwag mo ring kakalimutan na ang pagrespeto sa pera ay ang pag-iwas sa mga bagay na sumisira sa iyong financial health, gaya ng pagsasangla ng ATM o pagpasok sa mga utang na may matataas na interes. Maraming Pilipino ang habambuhay na nakatali sa utang dahil sa maling mindset. Ang utang ay hindi extension ng sweldo mo. Ang utang ay pagnanakaw sa kinabukasan mo para lang makuha ang gusto mo ngayon. Kapag nabaon ka sa utang, hindi ka na nagtatrabaho para sa sarili mo o sa pamilya mo. Nagtatrabaho ka na para payamanin ang pinagkakautangan mo. Isipin mo yung pinaghirapan mong 8 hours sa trabaho. Mapupunta lang sa interest ng inutang mong gamit na luma na o sira na ngayon. Napakasakit isipin na ang buhay mo ay nagagamit lang para sa tubo ng ibang tao. Kaya hanggat maaari, iwasan ang lifestyle na utang-centric. Kung hindi mo kayang bayaran ng cash, ibig sabihin ay hindi mo pa kayang bilhin. Ang pera ay parang tool o kasangkapan. Kung marunong kang humawak ng martilyo, makakabuo ka ng bahay. Pero kung pabaya ka, pwede mong mapukpok ang sarili mong daliri. Ganoon din ang pera. Kung nirerespeto mo ito, magiging tulay ito para sa iyong mga pangarap, sa pag-aaral ng mga anak mo, sa pagpapatayo ng sariling negosyo, at sa komportabling pagtanda. Pero kung ituturing mo lang itong papel na dapat maubos agad, habang buhay kang magiging alipin ng trabaho. Ang tunay na yaman ay nagsisimula sa tamang ugali. Sa bawat barya o perang papel na dadaan sa mga kamay mo, isipin mo na dugo at pawis mo ang nakataya dyan. Huwag mong basta-basta bitawan ang buhay mo para sa mga bagay na walang kwento. Maging matalino, maging disiplinado, at higit sa lahat, maging marespeto sa bawat sentimong pinaghihirapan mo. Dahil sa huli, ang pagrespeto sa pera ay ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal sa iyong sarili at sa iyong kinabukasan. Interesado ka bang malaman kung paano naman ang tamang diskarte kapag usapang utang na at pakikisama sa mga kamag-anak? Iyan ang tatalakayin natin sa susunod nating topic. Sa puntong ito, pag-usapan naman natin ang isa sa pinakamahirap na aspeto ng buhay nating mga Pilipino. Ang relasyon ng pera sa ating pakikisama at pamilya. Bilang isang bansang kilala sa pagiging matulungin at mapagmahal sa magulang at kamag-anak, madalas tayong malagay sa sitwasyon kung saan ang ating gintong ugali ay nagiging mitya ng ating pagkabagsak sa aspeto ng pananalapi. Ang pagrespeto sa pera ay hindi lang tungkol sa pag-iipon, kundi tungkol din sa pagtatakda ng hangganan o boundaries. Maraming Pinoy ang habambuhay na nananatiling mahirap hindi dahil wala silang trabaho, kundi dahil sila ang ginagawang insurance policy o ATM ng buong angkan. Kapag hindi mo natutunang protektahan ang perang pinaghirapan mo, hindi mo lang sinisira ang kinabukasan mo, kundi tinuturuan mo rin ang mga tao sa paligid mo na maging palaasa sa halip na magsikap.
Ang unang hakbang sa pagrespeto sa pera pagdating sa pakikisama ay ang pag-unawa na ang iyong emergency fund ay sagrado. Itong pondong ito na marahil ay nagkakahalaga ng 50,000 pesos or 100,000 pesos ay inilaan mo para sa proteksyon ng sarili mong asawa at mga anak. Ngayon, kapag may kamag-anak na lumapit sa iyo para mangutang ng pambili ng bagong cellphone o panghanda sa birthday, at ang kukunin mo ay ang perang nakatabi para sa emergency, hindi iyon pagtulong. Iyon ay kawalan ng respeto sa sarili mong seguridad. Ang tamang diskarte rito ay ang pagkakaroon ng donation mindset kaysa loan mindset. Kung may humihingi ng tulong, magbigay ka lang ng halagang bukal sa loob mo at hindi masakit sa bulsa mo. Yung halagang okay lang sa iyo na hindi na mabalik. Halimbawa, kung nangungutang sila ng 10,000 pesos pero ang extra mo lang talaga ay 1,000 pesos, ibibigay mo yung 1,000 pesos bilang tulong at sabihin mong iyon lang ang kaya mo. Sa ganitong paraan, nakatulong ka pa rin nang hindi mo isinasakripisyo ang sarili mong financial stability. Dito pumapasok ang sikolohiya ng guilt tripping na talamak sa ating kultura. Bilang isang eksperto sa human behavior, alam ko na mahirap tanggihan ang mga magulang o kapatid, lalo na kung gagamitan ka ng linyang walang utang na loob. Pero tandaan mo, ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay hindi nasusukat sa kung gaano mo sila kayang suportahan habang buhay sa kanilang mga maling desisyon. Ang pagrespeto sa pera ay ang pagtuturo sa kanila na maging self-sufficient. Kung palagi kang nariyan para sumalo sa bawat pagkakamali nila sa pera, hindi sila matututong tumayo sa sariling paa. Ang pagiging breadwinner ay isang dangal, pero hindi ito dapat maging sentensya ng habambuhay na kahirapan para sa iyo. Kailangan mong maging malinaw sa iyong pamilya kung ano ang kaya mong ibigay at kung ano ang hindi. Ang malinaw na communication tungkol sa pera ay hindi pagdadamot, kundi pagpapakita ng respeto sa iyong pinagpaguran. Isa pang mahalagang aral ay ang pag-iwas sa tinatawag nating budol culture o peer pressure. Aminin natin, maraming beses tayong napapabili ng mga bagay dahil lang sa pakikisama sa mga katrabaho o barkada. Kapag nag-aya silang mag-dinner sa isang mamahaling restaurant na ang isang meal ay worth 500 pesos, sasama ka kahit na ang budget mo lang ay 100 pesos dahil ayaw mong magmukhang KJ o Killjoy. Ang pagrespeto sa pera ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na magsabi ng, "Pass muna ako ngayon, nag-iipon kasi ako." Ang mga totoong kaibigan ay rerespetuhin ang iyong desisyon at hindi ka itutulak sa pagkakautang. Huwag mong ipagpalit ang iyong long-term financial freedom para sa short-term na pakitang tao. Ang mga taong humahanga sa iyo dahil sa material na bagay ay mawawala rin kapag naubos na ang pera mo. Pero ang iyong savings ay mananatili para protektahan ka. Pagdating naman sa pagpapautang, kailangan mong ihiwalay ang emotion sa transaction. Kung magpapautang ka ng malaking halaga, gaya ng 20,000 pesos pataas, huwag mahiya na gumawa ng kasulatan o kahit simpleng acknowledgement receipt. Sa kulturang Pinoy, madalas itong ituring na insulto, pero sa totoo lang, ito ang pinakamataas na anyo ng pagrespeto sa relasyon. Ang kalinawan sa usapang pera ang nagliligtas sa pagkakaibigan. Kapag may papel na pinirmahan, nagiging seryoso ang nangungutang at naiiwasan ang amnesia pagdating ng bayaran. Kung ayaw nilang pumirma, ibig sabihin ay wala silang balak magbayad ng seryoso at mas mabuting hindi mo na lang sila pautangin. Mas okay nang magtalo kayo dahil hindi ka nagpautang kaysa mag-away kayo habang buhay dahil hindi ka binayaran. Panghuli, gamitin mo ang sleep test para sa iyong sariling mga kagustuhan. Bago ka maglabas ng pera para sa anumang hindi mo naman talaga kailangan sa araw-araw, gaya ng bagong sapatos, gadget, o mamahaling appliance, maghintay ka muna ng 48 hours. Sa loob ng 2 araw na iyon,
Mawawala ang hype o yung emotional na urge na bumili. Madalas, pagkalipas ng 48 hours, marerealize mo na hindi mo naman pala kailangan ng bagay na yon. Ang pagrespeto sa pera ay ang pagkontrol sa iyong mga impulses. Ang bawat piso na hindi mo nilustay sa mga walang kwentang bagay ay 1 bilyon na binibigay mo sa iyong sarili sa hinaharap. Sa huli, ang pera ay dapat na nagsisilbi sa iyo, hindi ikaw ang nagsisilbi sa pera o sa opinyon ng ibang tao. Kapag natutunan mong magtakda ng hangganan at rumespeto sa iyong budget, doon mo lang mararanasan ang tunay na kalayaan. Handa ka na bang matutunan kung paano naman palalaguin ang perang naipon mo para hindi lang ito nakatambay sa bangko at unti-unting kinakain ng inflation? Iyan ang susunod nating pag-uusapan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakamahalagang bahagi ng pagrespeto sa pera. Ang pagpapatrabaho dito para sa iyong kinabukasan. Sa kulturang Pilipino, madalas tayong ituro na mag-aral ng mabuti, kumuha ng magandang trabaho, at mag-ipon. Pero ang hindi madalas ituro sa atin ay ang katotohanan na ang pag-iipon lang ay hindi sapat. Kung ang pera mo ay nakatago lang sa ilalim ng unan o sa isang regular savings account na may interest na mababa pa sa 1%, sa totoo lang ay hindi mo ito ganap na nirerespeto. Bakit? Dahil hinahayaan mong kainin ang halaga nito ng tinatawag nating inflation. Ang 1,000 piso mo ngayon, hindi na kasing dami ang mabibili sa susunod na 5 years. Ang pagrespeto sa pera ay ang pag-unawa na ito ay isang binhi na dapat itanim para mamunga, hindi lang isang bagay na dapat itago hanggang sa malanta. Ang unang praktikal na hakbang sa pagpapalago ng iyong pera ay ang pag-invest sa iyong sarili o ang tinatawag na upskilling. Bilang isang psychology expert, alam ko na ang pinakamataas na return on investment ay hindi nanggagaling sa stock market, kundi sa iyong sariling kakayahan. Kung ang sweldo mo ngayon ay 20,000 pesos, paano mo ito gagawing 40,000 pesos? Hindi sa pagtatrabaho ng double time, kundi sa pag-aaral ng bagong skill na mas malaki ang bayad. Gamitin mo ang 5,000 piso o 10,000 piso mula sa iyong ipon para kumuha ng online course, certification, o matuto ng bagong technology. Kapag tumaas ang halaga mo sa merkado, mas mabilis mong mapapalaki ang iyong capital. Ang pagrespeto sa pera ay ang paggamit nito para maging mas valuable kang tao. Pangalawa, kailangang maging malinaw sa iyo ang pagkakaiba ng asset at liability. Maraming kababayan natin ang kapag nakahawak ng malaking bonus o commission, ang unang binibili ay bagong motor o sasakyan na gagamitin lang pamasada sa mall. Ang sasakyan ay isang liability dahil buwan-buwan itong kumakain ng pera para sa maintenance at gasolina at bumababa ang presyo nito habang tumatagal. Sa kabilang banda, ang asset ay ang mga bagay na naglalagay ng pera sa bulsa mo. Halimbawa, sa halip na bumili ng mamahaling gamit, bakit hindi mo ilagay ang 500 pesos o 1,000 pesos mo sa mga digital banks na may high interest rates o kaya ay sa Pag-ibig MP2? Ang MP2 ay isang legit at safe na paraan para sa mga Pinoy na palaguin ang pera dahil tax-free ang dividends at garantisadong hindi mawawala ang capital mo. Ito ang tunay na pagrespeto sa bawat sentimong pinaghirapan mo. Pangatlo, huwag mong ilagay ang lahat ng itlog mo sa iisang basket o ang tinatawag na diversification. Napakadelikado sa isang tao na umasa lang sa iisang source of income gaya ng sahod. Ang pagrespeto sa pera ay ang paggawa ng multiple streams of income. Hindi mo kailangang magtayo agad ng malaking kumpanya. Pwedeng magsimula sa maliit na sideline, gaya ng pagbebenta ng products online, pag-aalok ng freelancing services basis sa skill mo, o pagbili ng mga dividend-paying stocks. Isipin mo, kung meron kang 3 pinagkukunan ng pera, kahit mawala ang isa, hindi ka mababankrupt.
Ang layunin mo ay maabot ang punto kung saan ang kinikita ng iyong mga investments ay sapat na para bayaran ang iyong monthly expenses. Iyon ang tunay na kahulugan ng financial freedom. Dapat mo ring maintindihan ang konsepto ng compound interest. Sinabi ni Albert Einstein na ito ang eighth wonder of the world. Kung sisimulan mong mag-invest ng kahit 2,000 pesos lang buwan-buwan habang bata ka pa, pagdating ng 20 years, ang perang iyan ay lalago ng higit pa sa inaasahan mo dahil ang tubo ay tumutubo rin. Ang problema sa ating mga Pinoy, gusto natin ng get-rich-quick schemes. Marami ang naloloko sa mga investment scams na nangangako ng double your money sa loob ng isang buwan. Tandaan mo, kapag ang alok ay masyadong maganda para maging totoo, malamang ay scam iyan. Ang pagrespeto sa pera ay ang pagtanggi sa mga shortcut at ang pagtitiwala sa proseso ng mahabang panahon. Ang tunay na yaman ay binubuild, hindi nahuhulog lang mula sa langit. Panghuli, ang pagrespeto sa pera ay ang paggamit nito para sa kabutihan na may hangarin o generosity with purpose. Kapag lumago na ang iyong pera, huwag mong kalimutang tumulong sa iba, pero gawin mo ito sa paraang makaka-empower sa kanila. Imbes na bigyan mo lang sila ng panggastos sa isang araw, baka pwede mo silang tulungan na magsimula ng sarili nilang maliit na kabuhayan o pag-aralin ang isang bata. Ang pera ay isang enerhiya na kapag ginamit mo ng tama ay babalik sa iyo ng siksik, liglig at nag-uumapaw. Sa pagtatapos ng ating pag-uusap, tandaan mo na ang pera ay hindi ang dulo ng lahat, kundi isang tool lang para mabuhay ka ng may dangal, kalayaan at kakayahang tumulong. Kapag nirespeto mo ang pera, rerespetuhin ka rin ng tadhana. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Muli ako po si Edward Giles, at ito ang Gintong Ugali YouTube channel. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.